kami lahat, natay kami lahat dito, Ted. Kaya nga Ma'am Edith, kayo ho ba ay meron ng desisyon ang inyong pamilya na kayo ay tutugon sa panawagan po ng DFA ng ating May gobyerno ketchup, nandalo na ang kayo ay pasto lumikas sa na ng fried chicken. libre pabalik sa Pilipinas? May ketchup, nandalo para sa mga fried. Tinanong ko ang husband ko kanina sa telephone, ano ang plano mo sa amin? Sabi niya, hindi pa naman niyang gaano ka delikado kagaya nung sa Russia. So sa ngayon, ang masusunod sa inyong pamilya, Mrs. ay ang inyong mister. Wala kayong desisyon. Ted, kasi sundalo siya eh. Kailangan ng iligas yung mga bata dahil may bata ako, may apo, Ted. So, paano po ngayon yan? Opo, Aling Eric, paano po ngayon yan? Kasi po, ang DFA ay hindi ko makapaghihintay po sa inyo. Kayo po isang ehemplo po lamang na isang Pilipina na nakapag-asawa po ng hapon at kayo po kailangan na pong magdesisyon. Kakausapin ko ulit siya. Kung Sige po. pumayag siya at hindi, ako ang magdidesisyon. Opo. Sige po, Ginang Edith, sa ngayon ho ba meron kayong pakiramdam na tila baga po yung epekto sa inyo ng radiation? Sa ngayon, Ted, wala eh. Alam mo, karamihan din dito, yung mga Haponesa dito, parang go by the flow na rin sila. Parang ang inaano nila, give up na sila. Give up po in the sense na gusto na ho po sa Pilipinas? Ano mangyayari? Okay lang. Anong ganon? Di ba hindi naman sila Christian, ano? Opo. Ginang Edith po Tanabe, thank you for your time. Opo, at ako ngayong BBTU sa inyong pong panalangin. Salamat po, madam. Umaray na naman ang mga motorista sa 1.50 dagdag presyo sa diesel at gasolina kanina. Samantala, bibigyan na rin ng tulong ng gobyerno ang mga mangingisda at magsasaka para makaagapay sa walang tigil na pagmahal ng presyo ng petrolyo. Nasa isang gasolinahan ang ating kasamang si Alvin El Chico dito sa Quezon City. Alvin, anong uri ba ng tulong ito ang ibibigay daw ng gobyerno? Alam mo, Corina, wala rin kalinawan kung magkano at kailan ibibigay ang sinasabing tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi rin alam kung ito may ipabatay kagaya ng tulong sa mga tricycle driver kundi kaya sa mga jeepney driver. Ang malinaw na malinaw, bago pa man dumating ang tulong mula sa gobyerno, umaas na naman ang presyo ng petrolyo na itinamwisit sa mga motorista. Nakikinikinita na ni Benson ang kikitain sa buong araw ng pasada, mga 400 pesos. Pero babawasan pa dahil aabutan din niya ang nagakolekta ng pasahe sa jeep. Lalong nanlumo si Benson dahil sa 1.50 ang dagdag presyo sa diesel at gasolina kanina. Dahil nakaka-30 litro ang karga sa buong araw na pasada, 45 pesos din ang dagdag gastos ng mga super gaya ni Benson. Hirap na yung mga super, lalo na sa walang upay na pagtaas ng diesel ngayon. Kaya todo tipid na ang mga super gaya ni Benson pati sa ulam. Pwede na raw ang ginataang isda at dalawang kanin. Nagtitipid eh. Kailangan para may uwi sa pamilya. Nabisita rin ang mga ordinaryong motorista. Lalo pa nga mula Enero, halos 10 piso na ang itinaas sa presyo ng diesel na nagpas 48 pesos na ang litro. Ang dagdag sa gasolina, halos 8 pesos naman. Tumaas ang diesel, automatic tataas ang lahat ng bilihin. Kung kinikita namin kukote, nababawasan pa. Masakit to eh. Ngayon, mararamdaman ko na naman to. Sakit. Malaki na eh. Samantala, kasama na sa binigyan ng fuel assistance ang mga nasa sektor ng pagsasaka at pangingisda.